Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin saglit ngayon, ito hong si Alice Goo. Na Guo. Ayan, kasi kanina ho, dyan ho sa Senado, meron pong ipinalabas na isang video na kung saan yun pong lalaki ay nakasama pala ito ni Xie Zhijiang nung ito po ay nakakulong. At doon, may mga kinumpirma tungkol po rito kay Alice Goo. At ang pinakamatindi po ay yung tungkol ho sa kandidatura ni Alice Goo noong 2022. Kasamang inmate ni Xie Zhijiang. Ayan po. And ngayon, ipapakita po namin sa lahat ang video ng nagawang Zoom interview kay Wang Fugui. Can you tell us your full name? My name is Wang Fugui. Do you consent that this video will be shown in the Senate hearing? For better feedback, you can answer in Chinese. Yes, we will fully support the hearings in the Philippines. Mr. Wang, what is your association with Xie Zhijiang and how long have you known him? 我是他的狱友，我们是相互信任的朋友，因为我们在监狱里面生活1年半的时间，在我出狱后，受他的委托处理一些他解密档案的一些事务。 How did you come to access his files? 应该准确的说，是他给了我部分解密档案的权限，我也只是这些文件中的一个保管者。但每一个文件需要打开的话，都是要由佘志江先生本人的解密口令才能打开。In the Al Jazeera documentary that just came out, you revealed that the file of Guo Huaping was found in the files of Mr. Xie Zhijiang. How did you come to the conclusion that Alice Guo or Guo Huaping is a spy based on the fact that her file is with Mr. Xie? 其实佘志江先生保管的解密档案的内容非常多，而且我也只在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的。Ayun, she was a spy but not a special one. Okay? So, if Alice Goo is not the special one, di ba, kung hindi siya yung pinaka mataas pa sa mga espiya dito sa Pilipinas, sino ho kaya ang mas nasa taas pa nito ni Alice Goo? Sino itong spy na special one? 对吧？只是正好有一份他的国安背景的资料在里面，他的情况和佘志江先生有很多相似的点，我也只能说到这里了，因为我不是佘志江先生本人，按照我和佘志江先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。When and how, if you know only that Guo Huaping was recruited to become a spy, would you know the circumstances of her recruitment and why she was specifically recruited? 这个情况，佘志江先生在监狱中就跟我说了一些。首先，所有的国安招募的外勤特务都会有非常详细的背景资料调查，也有专门的黑客小组和同乡会、商会负责海外的资料收集，包括背景资料里面会掌握一些人的秘密和弱点，这也是国安在海外控制外勤的主要方法。比如郭华平的假菲律宾身份，就是这样的秘密和弱点，他只能听从国安的话。佘志江先生的经历也是有相似的特点。As a spy, what was Guo Huaping's assignment? Do you know what information she passed to the Chinese government and what kind of a spy was she? 这些问题的话，需要直接询问佘志江先生本人，因为他是最主要的知情人。中共国安在招募海外特遣人员的时候，虽然包含专门收集情报的间谍人员，但是也有很多为了中国政府谋取政治和经济利益的，比如有些国家的官员和商人。Who else in her family and associates are involved in the spying operations? And if you know the answer, in what ways are they involved? 这个内容的话，我目前没有权限回答你们了，因为太复杂，涉及的面非常广泛。我只能告诉你们，中国政府的胃口非常大，手也伸得非常远。Can you try to explain to us how the casino, online gambling, maybe scamming businesses are related to the spying or espionage operations? 这些当然有关联的，这和中国政府旺盛的情报需求有很大的关系。还有一个就是这些和“一带一路”是绝对有关联的，而“一带一路”也是面向全世界庞大的统战和情报战略计划的一部分，包括对外的殖民策略。Why do you think that Xie is telling the truth? 我是当然相信的。
如果你们看了这些文件，你们也会相信。 To your knowledge, are there other Chinese spies in the Philippines? Nako, sino kaya ituturo nito? Ako tingin ko si Duterte. 每个国家的都有，而且并不完 Di kaya si Digong is yung special one? 全是华人。我只能回答这些了。 In the Al Jazeera interview, She talked about a handler who was the go-between between Guo Huaping and She. Who is this handler? Is he also working for Yatay, or is he connected to the government? Is he the handler of Guo Huaping? So all things that you can say about him. 这个人叫马东立，他是中共的党员，他是佘志良先生的国安联络人， Madong 是红二代的身份。当然，他也有一个美国的身份，还有他是泰国华人协会的副会长。他在佘志良先生被非法诱捕之前，是亚太排名第3的高层。他很有可能是郭华平的上线。佘志良先生和郭华平之间的联系就是通过马东立。我也只能回答这些问题了，谢谢。 To your knowledge, was Guo Huaping planted here as a spy, like when she was a child, or did she first become very successful, then became a mayor, before she was tapped to work for the Chinese government? 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的。 After the Al Jazeera interview, Mr. Wang, you had to move to an undisclosed location. Can you tell us why that was necessary? 这个是有必要的，因为不能小看中国国安的海外执行能力。我也希望听证会的议员们注意安全。 Have you tried to contact Mr. She after the Al Jazeera documentary? Were you able to get in touch with him? 佘志良先生目前因为揭露郭华平女士涉及的间谍事件，据悉已遭到了中国政府的严密打压。由于此事件非常的敏感，泰国监狱方面对佘志良先生实行的严格的监控，已经限制了他与外界的联系。 To the best of your knowledge. Okay. Kaya po highly restricted yung access dito ni Zhejiang sabi nga niya sa Al Jazeera interview niya, pinag-iisipan ng Thai government kung papaano extraordinary render sa China. Paano siyang palihim na ipapadala? Kasi nilalabanan niya nga yung yung deportation laban sa kanya. So kumbaga, humihingi ito ng international attention na mapagbigyan siya bilang yung mga political asylum, yung mga ganon, para dyan sa Thailand, or maybe pag interested sa kanya ang US, then the US government will take him. So kumbaga nagbabanggaan ngayon ito sa itong dalawang ito, China at saka ang Amerika, and I'm sure ganun na nga nangyayari diyan. Diba? So ipit na ipit dito ang Thailand. Okay lang, syempre malapit ang Thailand. Kaya bantay sarado ito. Saka syempre, alam niyo naman gaano kalala ang investments ng China doon sa Thailand. 'Di ba? Grabe yung Belt and Road initiatives nila. Napakalaki ng investments nila. 'Di ba? So kumbaga, mag-iisip talagang maigin. Dadalawang isip talaga ng todo-todo rito ang bansang Thailand kung pagbibigyan nila ang China o pagbibigyan nila ang inilalaban nito ni Xi Jinping. Okay? Kaya sinasabi nito nung kakusa niya highly restricted at talagang bantay sarado siya doon sa loob ng kulungan. Would she be willing to speak to Philippine authorities, Philippine government, if access to him was granted? 据我所了解，佘志良本人对菲律宾的感情是非常深厚的，因为的话，他曾经说过菲律宾给了他改变穷苦身份的机会，所以他很感恩于菲律宾。他本人也说过，他一生从未做过伤害菲律宾人民的行为，而且他在菲律宾所有的商业都是符合菲律宾法律的。 Finally, before we move back into executive session, Can you tell us your full name? I wish to express that we really need to talk. Grabe, nabanggit niya rin na ultimo yung pagtakbo ni Guo Huaping. China yung nag-arrange. Kaya kanina nung pinakikinggan ko to, nung nanonood ako rito, bigla akong naisip hindi kaya ito yung talagang dahilan kaya tinulungan ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? Sa kandidatura etong si Alice Goh.
Ang balita nga, meron pa daw diyang isa pa sa norte, meron din, ano bang lugar ito? Meron din sa norte. Tapos, dito rin sa may, sa may Cagayan, meron din daw isa pang incheck doon. Pare-pareho sila. Biglang lumitaw, kinuha yung loob ng mga mamamayan. Una, sikretong paglitaw Tapos, nung lumantad, ayun, kinuha yung kalooban ng mga tao. Noong kumandidato, nagsipanalo ang 3. So dapat yan, tinitignan din yan itong committee. Diba? Dapat nakakalkal din nila yan. To Sir Zhejiang and the DFA, hopefully, should make it happen. Of course, mga kaibigan, we know that Wang and She perhaps have their own agenda and interests, and we are in no way exculpating them from any crimes that may have been committed. The committee also makes of record that it does not necessarily endorse the comments on the illegality of the arrest of Mr. She or its motivations, geopolitical or otherwise. Ngunit, kung mayroon silang sinasabi na posibleng may implikasyon sa ating national security, it is our responsibility to listen and to investigate further dahil the stakes are far too high. Ginawa po namin ang aming homework and we validated some of the verifiable claims in both the Al Jazeera video and Mr. Wang Fugue's statement. Alam niyo kung bakit yan nila vinalidate? Kasi etong si Senator Coco Pimentel, and he's not part of this committee naman if I'm not mistaken. Sabi niya, well, palagay ko isang assignment dito ng komite ay i-verify ng maigi yung veracity ng ni She Zhejiang. Yung interview ng Al Jazeera. Hindi lang yung bastang magtitiwala at yun na nga ang ginawa nila. So, verify nito nina Risa Ontiveros. And they found out. Halimbawa, we looked into the travel records of She Zhejiang and kumpirmado ko po na he has deep ties to the Philippines at labas-masok po talaga siya ng Pilipinas bago siya nakulong. And we also have the travel records of diba? the mentioned Mr. Ma Dongli. So at this point, ito po yung... Sobra kasi luwag nung nakaraang panahon Diyos sa mga inchik na yan. Tingnan yung ginawa Pinasukan tayo ng Pogo. Tapos, niluwagan etong ating immigration rules. Diba? Pinayagan na kapag mga inchik na pupunta rito, pwede nang walang dokumento to follow na lang. Pagdating sa airport, ang Chinese embassy ang sumusundo sa mga tao na mga magtatrabaho pala sa Pogo. Grabe. Di syempre, malayang-malaya. Kaya ang lakas ng loob na dito gumalaw yung mga espiya na yan. Mga binabanggit ko pong travel records. And again, 2016 pa lang sabi nito ni She Zhejiang doon sa Al Jazeera interview niya, tinitira na tayo rito. Ini-espiya na tayo. Diba? So, sino ang nagbigay sa kanila ng ganyang kaluwagan? Tapos yung West Philippine Sea, tragis, ipinamimigay pa sa mga inchik. Diba? Ang susuporta sa ganyang klaseng pagtataksil, nako, kung magkaroon ng gyera, palagay ko, pinakamagandang gawin natin, hulihin natin Diba? Bago natin unahing utasin yung mga inchik, unahin natin itong mga sumusuporta sa ganyang mga pagtataksil. Treason yan kung time sa war, matik treason yan. Dihulihin po natin, di ba? Sila yung itali natin sa front para yung mga bala ng mga inchik na pababagsakin dun sa tabing dagat dahil may makikitang mga nakahilera, sila hong mga kapwa Pilipino nating espiya o mga supporters ng mga kalaban ang ilatag natin doon nang sa ganon, total, nakasupport sila doon, saluhin nila. Tama, di ba? Kanina Wang Fugue at Ma Dongli. So pinapakita po travel records ni She Zhejiang at Ma Dongli. So pinapakita po iba't ibang klaseng mga visa mula sa CEZA at iba pa over a long period of time labas-masok sa Pilipinas. Before we go into Okay, alam niyo ba, naalala ko lang mabanggit ko lang ito. Alam niyo ba kung etong pangalan nito? Hindi ba kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang Russia? 'Di ba? Kinaibigan niya Russia Tapos while he is in Russia,
Ano nangyari doon sa mga maute? 'Di ba? Dati wala namang mga ganyan-ganyang maute, walang kaguluhan. Di ko nga alam na may lugar na na pinamumugaran ng ISIS. Eto nga Marawi City pala, 'di ba? Tapos ang unlad ng Marawi City pala, napakaganda palang lungsod 'yan, yung mga mga maranaw, mga magagaling sa negosyo, mga merchant, mga tahimik na tao. Naknan po siya, anong nangyari? Imbis na i-eliminate ng gamitin ang teknolohiya ng gobyerno, pwedeng lusubin, 'di ba? Ano nangyari? Tragis, pinagpraktisa ng pambobomba. Parang tayo yata yung ginaya ng Israel para dun sa Gaza. Oh. 'Di ba? Dinurog, pinalubog yung Marawi. Ang tanong, bakit? Anong kasalanan ng mga inosenteng civilian kay Duterte? 'Di ba? Bakit ganun ang ginawang pag-atake? Yung mga kalaban nila, baril ang gamit, 'di ba? May sniper din. Oh, bakit hindi nila banan ng harapan? Kumbaga man to man. 'Di ba? Bakit lumakas ang loob nito ng mga 'yon? Naging kasi sila, naging komportable sila itong mga masasamang loob na 'to, 'Di ba? O ngayon, tingnan nyo ha, ang NPA tahimik. 'Di ba? Hindi sila, wala kang mabalitaan na nilusob sa ganito, sinunog yung mga ganito. Etong mga mga bandido sa Mindanao, tahimik din. Oh, kahit na nagkaroon sila ng problema roon sa Bangsamoro, 'di ba? Oh, yung may hinati doon, sa Bangsamoro ba 'yon? Basta may hinati doon at si PBBM yung nagdesisyon. Oh. Pero hanggang react lang, tapos wala na, okay na. 'Di ba? Yung opposition, bakit tahimik yung mga totoong opposition yung issue-based na tinatawag nating dilawan. Bakit tahimik sila ngayon? Kasi nakita nila na yung mga dapat na ipaglaban, ipinaglalaban ng gobyerno. Nakikita nila yung pagsusumikap ng ating administrasyon, 'di ba? Maisulong ang economic agenda na gusto rin nila noon na hindi masulong-sulong ng nakaraang administrasyon, puro kasi nakatutok sa kung ano yung ibibigay ng China, ano yung madodonate ng China, 'di ba? Inaasahan yung 385 projects ng China rito. 'Di ba? Kumbaga, pinayagan ng China na inegosyo ang Pilipinas, sila kikita rito sa Pilipinas. Tapos may utang pa tayo. 'Di ba? Ayos ang buto-buto. Ang problema, hindi tinotoo ng China. Bakit? Sabi siguro ng China, puta na buto. Tinangako ko na sa'yo for you to worship me. Now that you are leaking my ass, bakit ko patotohanin? Pangako lang pala, sapat na sa'yo. Ba't pa kita bibigyan ng katuparan? Di ba? Naalala ko lang Tapos eto nga tingnan nyo nangyari sa atin sa Pogo. Tapos nagkaroon pa tayong mga spy. Ang spy nagsimula 2016, Pogo 2017. Pero yung processing ng mga Pogo application, sinisimulan na po yan 2016 pa lang. 'Di ba? So kumbaga yung pagtakbo ni dating Pangulong Duterte, kumbaga ito ay legitimization ng pagpasok ng interest ng China sa Pilipinas, including na tuluyang ma-legitimize ang pagkawala sa atin ng West Philippine Sea. Yan kung tudugtog-dugtongin niyo po yung mga pangyayari. At ngayon, we are dealing with this spy, 'di ba? Or spies dito sa Pilipinas. So sino yung special one? Yan pa yung isang dapat na diyan matuklasan nila. Palagay ko naman nasabi na yan. Kasi nag-executive session sila kanina Back into executive session, the chair recognizes the presence of Senator De La Rosa. Meron po bang opening statement bago tayo bumalik sa executive session? Thank you, Madam Chair. You have the floor. I just would like to emphasize You have the floor, sir. The importance of this hearing. Siguro in the previous hearings that we had conducted, hindi pa masyado na-appreciate ng Filipino people yung importance nitong hearing na ito. Marami nagsasabi na grandstanding lang yan ng mga senador. Gusto lang kubiran yung mga problema ng Pilipinas ngayon. Kaya dyan sila nakapokus, kaya alis go. Ano ba to? Nagbabago kayo ng tono? Yan ang narrative na hindi, kaya naman kayo tututok mag-investigate sa mga mali-mali. Pag diversionary tactic lang yan ng gobyerno
para mailayo ang atensyon ng mga tao sa sa tunay na problema ng bayan. Alam niyo yung tunay na problema ng bayan, yung basic necessity natin, 'di ba? Including yung usapin ng peace and order na hindi naman ganun kalala yung sa lokal. Pero tong mga lintik na mga pinag-uusapan ng mga spy, kapag sumusuporta ka diyan, hindi ka totoong nagmamahal sa bayan mo. O sumusuporta ka sa mga taong sangkot diyan sapagkat yan po, kung hindi ho natutuklasan yan, mas matindi pa yan. Okay? Mas matindi pa yan sa local insurgency. Kasi isinusuka na ibinubulalas ng lahat ng laman ng ating bansa, lahat ng plano ng ating bansa. Tapos nilalagyan pa tayo ng mga politiko na magsisilbi sa interes ng China. 'Di ba? So, kung supportive ka sa mga ganyan, shame on you. Pero tema si Bato ngayon, pabago-bago na ng tono. lately, Madam Chair, with that yung Al Jazeera report ay na-recognize natin na talagang hindi ito basta-basta na hearing na ibaliwalain lang natin. Kaya nga kahit tayo ay naka-break ngayon, ay still minabuti natin na pumunta dito because Siyempre, kailangan nyo ng boto this has national security implications itong ginagawa nating hearing. Kaya, Madam Chair, before we go to executive session, I hope that Alice Go will bear it out sa ating because kung sabihin niya lahat sa atin somehow it will help him, it will help her a lot kung 'di ba? Ito bakit si Bato napansin ko yung ganyan. 'Di ba? Parang nag-arrange ng something for Alice Go, 'di ba? Pero hindi ho makakalimutan ng taong bayan na nagkasalubong sila nung yung may-ari ng Pogo, 'di ba? Sa Cebu, yung nagtangkang manuhol. Oh, nagkasalubong sila, yung inchik tuwan-tuwa. Syempre alam mo naman pagka ganyan mga yun, ganyan lang ang mata niyan. Ganun, ganyan lang ang mata nun, liit lang kita. Ganun. Nakita si Bato, lumaki bigla. Bato. Kamusta Bato? Kami andito kami, kaibigan. 'Di ba? Sabi si Bato de la Rosa. Alam niyo kung ako senador at naging kakilala ko yung mga yon o naging kaibigan ko na hindi ko naman alam na may ginagawa pala silang hindi na maganda, 'di ba? At ngayon iniimbestigahan. Nakausapin ko, lalapitan ko pa rin bilang kaibigan. Kung dati tapi ka ng balikat, kumusta? Ba't nandito ka? Ang bihira ka, sinira mo yung pagkakaibigan natin. Akala ko matino ka, yung pala iimbestigahan ka namin dito. Ngayon, ngiti-ngiti ka sa akin, pakita mo, kaibigan tayo, hindi ka kakampihan. Di ba? Ganon ang gagawin ko, hindi yung obvious na Tapos ito ngayon, magbabago ng tono, pabale-balentong. Hindi ba, Gemma Ramirez? Loko to si Bato de la Rosa Okay, so iwan muna natin ito Grabe. So ngayon, I hope na-gets nyo na. Yung sinabi mismo rito nung kakosa ni Xi Jiang na pati ang kandidatura ni Alice Go ay inasikaso ng China. At si Duterte, ang dating Pangulo, ang alagang presidente ng China rito. At hindi daw po si Alice Go ang special one, but Alice Go ay isang espiya. Sino ang special one? Aba naman. Palagay ko mga kababayan, mga kapatid, kayang-kaya nyo na hong sagutin yan. Di ba? Common sense lang. The first name that came into your mind, palagay ko po, 90% yun na yun. Okay? Sa mga DDS, sino po nasa isipan ninyo?